walang limitasyon sa kung anong pwedeng pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court. Yung pong Senate Impeachment Court ay may tinatawag tayong primary jurisdiction. In other words, yung Senate Impeachment Court should be given all the leeway to make its orders and resolutions. Dahil sila ang may primary jurisdiction dyan. Opo. Pero kapag ang mga orders, resolutions nila ay kumokontra sa ating saligang batas, yung mga orders and resolutions na yan ay maaaring questionin sa ating Korte Suprema. Dahil ang ating Korte Suprema ang mayroon namang ultimate jurisdiction sa mga issue kung yung mga action ng mga government agencies, officials ay kontra sa ating konstitusyon. Ganun po ang division yan. So as far as PhilConsa is concerned, Justice, meron bang paglabag o pagsobra sa kapangyarihan na ginawa ng impeachment court? Ay inisa-isa po namin yun sa ginawa naming statement. At ganun nga ang naging konklusyon ng aming pag-aaral na yung order to remand o to return to the House ay kontra sa ating saligang batas, kontra sa mga naging practices, traditions na nakita natin hindi lang na sa Pilipinas kundi sa Estados Unidos at wala rin yan sa Senate rules of impeachment. Opo, and it's not as if PhilConsa lang po ang nagbanggit noon. Marami pa, may retired Justice, si Justice Carpio. May grupo ng mga profesor ng UP College of Law. Merong grupo ng profesor sa iba pang mga paaralan. Ang dami po, hindi lang isa ang nagsasabi na, uy, Senate Impeachment Court, mukhang may sobra kayo sa ginawa ninyo, mukhang ano na kayo, labag na sa batas ang ginagawa ninyo. And yet, the Senate President chooses to defend this position. Ang sinasabi niya, Justice, kung may problema kayo sa ginawa namin, do you go to the Supreme Court? Theoretically, that can be done. Pero dapat balansehin din ng mga gustong pumunta kaagad sa Korte Suprema. Ang ating Supreme Court, yan ang Court of Last Resort kung may violation ng Constitution. Ngunit ang isang dapat pag-aralan ay kung kaagad-agad bang pupunta sa Korte Suprema ay bibilis ang takbo ng proseso ng Senate Impeachment Court. Kung hindi po ito bibilis, ay yan ay kontra sa letter and spirit ng ating konstitusyon, yung sa provisions on accountability of public officials, na dapat pag may question dyan ay madaliin ang investigasyon para mapanagot yung dapat mapanagot. Malamang, Justice, doon siya sumasandig. Doon siya nagre-rely na hindi, walang pupunta nito sa Korte Suprema because alam nila ang konsekwensya kapag may umakyat sa Korte Suprema at naka-acquire ng jurisdiction yung Korte Suprema, it will further delay the process, Justice. Hindi ho kaya? Yun po ay pwedeng mangyari. Pero dapat din natin malaman na may kaso na dyan sa Korte Suprema Ang nag-file pa nga niyan ay si Vice President. Opo. At kino-question nila doon na yung articles of impeachment should be dismissed dahil kontra yan doon sa one-year ban ng Constitution at kontra doon sa desisyon ng Supreme Court o sa Francisco versus sa House of Representatives. Pero kahit nag-file si BP ng ganong petition sa Supreme Court, hindi naman nag-i-issue ng TRO ang Supreme Court laban sa Senate Impeachment Court. Ang gustong sabihin, ang implicit message doon, ay ang impeachment court ay ituloy yung kanilang ginagawa in the exercise of their own jurisdiction. Ibig sabihin, Justice, siguro hanggat kaya,
hindi makikialam ang Korte Suprema kasi trabaho po ng Senado. Kaya nga sa saligang batas, sila ang in charge sa impeachment court. Kaya siguro yung Korte Suprema sinasabi, gawin nyo ang trabaho ninyo implicitly, of course. Hindi naman natin nakausap yung Korte Suprema Justice, pero in effect, parang ganun ang sinasabi po ng Korte Suprema, hindi ho ba? Tama po yun. At ang sabi ko nga, ang jurisdiction ng Korte Suprema mag-resolve lang ng mga strict questions of law if they involve violations of the Constitution. Itong articles of impeachment na isinampa sa Senate Impeachment Court, they do not only involve questions of law, they involve questions of facts. Correct. Contentious questions of facts. Kanya itong mga contentious questions of facts, dapat iyan ay pagpasyahan muna ng Senate Impeachment Court, including yung mga questions of law, again, in the exercise of their primary jurisdiction. Justice, dalawang question na lang. Yung una po, do you agree with the assertion of the Senate President na walang limit ang kanilang pwedeng pagdesisyonan? I mean, the Senate Impeachment Court can do anything it wants. Kasi wala namang pinagbabawal. Hindi naman nakalagay na bawal yung mga musyon. Halimbawa, kini-question natin, sabi nung iba, justices kayo, di ba? Ba't kayong nagmumusyon? Depensa ang nagmumusyon, hindi kayo. Pero ang sabi ni Senate President Cheese, hindi. Walang limitasyon ako anong pwedeng pagdesisyonan ng impeachment court. Do you agree or you don't agree? Kanya nga po mayroon tayong saligang batas. Yung konstitusyon natin, yan ang nagsaset ng limit sa lahat ng aksyon ng ating gobyerno, the three branches of government, including the officials ng ating gobyerno. Kanya meron din tayong provision dyan, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Kapag mayroong grave abuse of discretion, gusto sabihin, mayroong naging pagbabali ng ating saligang batas, hindi po pwede yun ayon sa ating konstitusyon. Ang remedy dyan ay pumunta sa Korte Suprema para yung mali ay maituwid. Po. Sa demokrasya po, walang exercise ng arbitrary powers. Kanya there is always that principle of checks and balances. Po, so Justice, sa palagay mo, yung ginagawa ngayon ng Senate President, pasok na sa grave abuse of discretion? Yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Ang sabi mo nga, yan din ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng College of Law, mga professors ng constitutional law. Opo. At yung iba't ibang commentaries pa na naririnig natin sa mga nakakaintindi, nakakaalam sa ating saligang batas. Sabi daw ni Senate President Chis Escudero, ang nagkukumpas sa PhilConsa ay si Speaker Martin Romualdez. Ano masasabi niyo dun, Justice? Hindi po, kahit si Speaker Romualdez ay siyang presidente ng PhilConsa. Yung ginawa naming statement in behalf of the Board of Governors, kahit na isang word, kahit isang period, kahit isang comma, walang kinalaman si Speaker Romualdez yan. Ang totoo, kung ating babasahin yung mga naging reaksyon niya, itong mga nakaraang araw, ay parang salungat yung naging posisyon ng House sa posisyon ng PhilConsa. Halimbawa, yung House, before they adjourned CNJ in session, nagpasa sila ng resolution giving the certification that is required by the Senate Impeachment Court, yung certification that the House did not violate the provision banning the one-year rule. Ayun po salungat sa paningin ng PhilConsa, dahil sa paningin ng PhilConsa, yung remand order na yon violates the Constitution. So makikita ninyo na yung statement ng PhilConsa ay was independently done and yung mga nagsasabing
in-issue lang yan dahil kay Speaker Romualdez, they're engaging in ad hominem arguments. Tama. Ano po? Kaya lang, ang gagawin po ni Senate President Chis Escudero or the Senate Impeachment Court, ang palagi magiging depensa niya, di ba, kontra kayo sa ginawa ko? O di pumunta kayo sa Korte Suprema, tingnan natin kung sinong tama sa atin. Ganon ang palagi magiging depensa po ni Escudero. Ayun na nga, yun na nga po, yung aggrieved party, ay gagawin yung tamang gawin. Pero ang isang consideration dyan, kung pupunta ka ba sa Korte Suprema, ay yung ba'y magpapabilis ng proseso dyan sa Senate Impeachment Court. Opo. Ngayon, one last justice. Tayong mga miron, kami mga ordinaryong mamamayan, syempre hindi naman po kami abogado. At least kayo talaga kayo. Alam na alam nyo yung batas. Ano po? When do we expect to see a trial? Yun lang naman hinihingi ng tao. Hindi naman sinabi ng tao na hindi i-convict nyo yung vice presidente dahil may kasalanan. Wala naman ganun. Ang sinasabi lang ay, simulan na natin yung trial nang sa ganun ay malaman natin tama ba o mali ang akusasyon laban sa kanya. Kailan makaka-expect ang taong bayan ng trial? Ganun din po ang paninindigan ng PhilConsa. Hindi naman kami nakikialam kung ano magiging resulta ng impeachment trial, whether it is acquittal or conviction. Ang gusto lang ng PhilConsa at ng mga ibang grupo ay pabilisin na yung proseso ng trial. Paano gagawin yan? Di sana yun ang mga impeachment court ay hindi na maglabas ng mga orders na napaka-debatable, napaka-arguable na ang net effect sa bandang huli ay bumabagal ang proseso dito sa impeachment court. Okay. Yan ang pakiusap namin sa Senate Impeachment Court at sa mga membro nito. Opo. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Kahit 85 years old